love. It's your love in my heart running over. Every day of my life I'll draw closer. Such a perfect love. Oh, you lift me higher, higher, lighting up my way. Everything is brighter, brighter. Yes, Lord, it's you. Everything is better, so much better. I am right where I belong in this perfect life. Come on, let's dance. No matter what I go through, Lord, I keep my eyes fixed on you. Jesus, you're faithful. Yes, you reign, Lord. And you're faithful. And it's your love in my heart running over. Every day of my life I've got to closer to you. Such a perfect love. Oh, you lift me higher, higher, lighting up my way. Everything is better, so much better. I am right where I belong. Now every part of my heart is now open. Make your home in my heart. You are welcome. Come on, let's give a clap to Jesus. Come on. Yes, clap your hands before God. Yes, you are welcome, Lord. Oh, you are welcome, Jesus. Yes, Lord. Come on, sing it out. Such a perfect love. Oh, you lift me higher, lighting up my way. Everything is brighter, brighter. Everything is better, so much. The gospel. God sends his son into the world, the God-man, really man, really God, really human, really divine, lives a perfect life, fulfills the whole law, dies in the place of sinners intentionally, absorbs all the wrath of God against those who believe in him, takes away all their guilt, forgives all their sins, rises from the dead triumphant over death and hell and Satan, sins, rules with power from on high, will come again, give eternal life, raise from the dead all those who've trusted in him. There is no better news. Sige po, tayo po magsisimula na sa ating gawain sa oras na to. At hinihiling kong tayo lahat ay tumayo. At minsan pa, bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. Come on, give Him praise in this place. Hallelujah! Yes, God, we worship You. We give You glory. We honor Your name. We welcome Your Holy Spirit in this place. Hallelujah! Yes, Jesus! You're worthy to be praised. You're worthy to worship in this place, Lord God. Hallelujah! Yes! Amen! Amen! Tunay na nararapat na ang lahat ng ating papuri, ng ating pagdakila, ang ating pagsamba,
kung paano po nabinigyan po tayo ng kalakasan ng ating Diyos na buhay sa buong linggo na to. Sa oras pong ito, ibigay po natin yung the best para sa Lord. Amen? Hallelujah. Sige po, tayo po yung umawi sa Kanya na may galak. And let's celebrate His goodness in our life. Amen? Hallelujah! Yeah! Yes, Lord God. Oh, sing of your glory, Jesus. Yes. Come on, worship Him. Every tribe will sing your glory. Every nation bow before you. Yes, come on, sing to God. Turn to ashes in the light of you. Yes, oh Jesus, as we sing and holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Everyone, once again, sing. Praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe say, hey, oh, hey, oh, hey, oh, ah. Hey, oh, hey, oh, hey. Come on, let's clap our hands for God. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, ah. Hey, oh, yes, sing every tribe, every nation. Every tribe will see your glory. Yeah. Every nation bow before you. And all our treasures turn to ashes in the light of you. Oh, Jesus. And as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Sing praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praises, glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe say, hey, oh, hey, oh, hey, oh. Come on, let's dance in the presence of the Lord. Say, hey, oh, hey, oh, hey, oh, ah. Hey, oh, hey, oh. Yes, Lord, there is no one like our God. 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 There is no one. Wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang, there is no one like you, Lord. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. There is, come on, every praise. Say praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. Yes, come on, praise Him. Praise and glory, honor and strength unto our
Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang... Sabay-sabay tayo mawag sa Panginoon. Say! There is no one like our God. Come on, sing out! There is no one like our God. There is no one like our God. There is wala kang katulad, O Diyos. 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 Wala kang, there is no one like Lord. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our Lord. Wala kang katulad, O Diyos. 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 Yes, Lord. Wala kang katulad, Panginoon. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Tunay na walang katulad, Panginoon. Ang pag-ibig mo, ang katapatan mo sa buhay po namin, Panginoon. That's why, Lord, sa oras na ito, narito po kami, Lord God. Narito ang iyong mga anak, Panginoon. Alam po namin, Lord, may kanya-kanya kami pinagdadaanan sa buhay. May kanya-kanya kaming pagsubok at mga suliranin na hinaharap sa buhay. But Lord, right now, at this moment, Lord God, isang bagay, Panginoon, ang alam po namin, Panginoon, na Ikaw ang aming Diyos na kailan may hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos na nariyan sa buhay namin, Panginoon, para patuloy kaming palakasin, patuloy kaming punuin ng iyong pag-ibig at ng kalinga mo, Panginoon. Kaya naniniwala kami na sa piling mo at kung kami patuloy na mananatili sa piling mo at sa presensya mo, kami ligtas. Kami may kaligtasan sa piling mo, Panginoon. Let's worship Him. Let's declare that we are safe in the name of Jesus. Tayo ligtas sa piling ng Panginoon. Hindi tayo mangangamba. Hindi tayo matatakot sa mundong ito sapagkat alam natin kasama natin ang ating Diyos na buhay. Yes, Lord. Patuloy mong itaas ang iyong puso sa Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. Yes, God. Yes, O Lord. Sa iyong biyaya, ako ay namamanga. Sa iyong kalinga, panganib ay di banta. Sa pag-ibig mo, palaging ligtas ang puso. O Panginoon, mangusap ka sa amin. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig. Sa ingay man, bulong mo'y natatangi. Pag-asa'y ikaw, sa'yo puso ko'y tatahan. Tanggulan ng puso, tanggulan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo.
lingkod mo'y nakikinig sa ingay man. Bulong mo'y natatangi, pag-aasa'y ikaw. Sa iyong puso ko'y tatahan. Oh, tanggulan, tanggulan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo, pangalan mo, kalungan ko. Tanggulan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo, pangalan mo, kalungan ko. Kailan pa man, kailan pa man, oh, kailan pa man. Hallelujah. Taas natin ang ating papuri sa Panginoon kailanman. Kailanman hindi lalayo, ikaw ang kaligtasan ko. Binabalot ng iyong lakas, sa piling mo ako'y ligtas. Kailanman hindi lalayo, ikaw ang kaligtasan ko. Binabalot ng iyong lakas, sa piling mo ako'y ligtas. Kailanman hindi lalayo, ikaw ang kaligtasan ko. Binabalot ng iyong lakas, sa piling mo ako'y ligtas. Tanggulan ng puso ko ay nahanap. Yes, Lord, tanging sa iyo lamang, Panginoon. Hawitin natin sa oras na ito ng buong puso na ikaw lamang, O Diyos, ang aming tanggulan. Yes. Tanggulan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo, pangalan mo, kalungan ko. Tanggulan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo, pangalan mo, kalungan ko. Kailan pa man, kailan pa man, oh, kailan pa man, kailan pa man. Hallelujah. Patuloy nga kami, Panginoon, na mag-aalay sa iyo ng papurit pagsamba sa oras na ito na ikaw ang karapat-dapat, Panginoon, na purihin at luwalhatiin sa aming mga buhay. Yes, God, continue to worship Him. Hallelujah.
Yes, Lord. Come on, praise His name. Give up your worship to Him. Hallelujah. Oh, maghari ka. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa'yo. Ang aming baya'y pinupuri ka, itinataas, dinadakilan. Ang aming puso ay isang. Yes, Lord. Mahawit kami para sa iyo. Hallelujah. Come on, worship Him. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manat sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos.
Hallelujah, Hallelujah. Pinupuri ka namin. Hallelujah, Hallelujah. Pinupuri ka namin. Hallelujah, Hallelujah. Pinupuri ka na. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Pinupuri ka namin. Mapalad ang bayan na iyong ibinuko. Mapalad ang bansa sumusunod. Pagkat ikamanan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Mapalad ang bayan na iyong ibinuko. Mapalad bansang sa'yo lamang sumusunod. Pagkat ikamanan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Yes, Lord. Panginoon, maraming salamat sa iyo. Patuloy namin, Lord, na itinataas ang iyong pangalan. Sinasamba, tinatakita ka sa aming mga buhay. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming papuri, ang aming pagluwalhati, ang aming pagsamba, at ang aming pagdakila sa tanging pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Let's give a big clap offering to God. Come on! Praise the Lord. Praise God. Amen. Hallelujah. Okay, so magandang umaga. Magandang araw sa buhay natin. Yung araw ng pagsamba natin sa Diyos. Amen. Hallelujah. So sa umagang ito ay ito yung last Sunday ng month, ano? So mayroon tayong tinatahak na topics na ating kailangang mapakinggan. So napakalaga po ang mensaheng ito sa bawat isa atin. At alam natin na mayroong nais ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Napakahalaga na maunawa natin ang kalooban ng Diyos. Kaya purihin ang Panginoon sa mensaheng ito at alam natin na sa Bible man, magiman sa ating kapanahunan, ito'y patuloy na ginagawa ng Diyos. So yung ating pong topics po ay tungkol po sa sa GCWC Church na mabuhay yung vision natin. Napakahalaga at malinaw dapat sa atin yung vision kung ano yung ibinaba sa atin ng Panginoon. Kaya napakahalaga na makita natin, marinig natin, at maisagawa natin yung mensahe at yung salita ng ating Panginoon. Kaya yung aking topics po ngayon ay God gives His vision.
So ang Diyos po ang nagbigay ng pangitain sa bawat isa sa atin, lalo na sa panambahan natin. So dito po ay hinango ko po sa Biblia sa Genesis chapter 15 verse 1. Ito po yung salita ng Diyos na dumating kay Abraham. At ito po ay napakalaga sa buhay ni Abraham. At alam natin, pamilyar natin, na kung sino si Abraham at ano ang kanyang tungkol at ginagampanan sa pangitay na ibinigay sa kanya ng Diyos. So wala ring pagkakaiba sa atin ngayon sa buhay ni Abraham. Sa Genesis chapter 15 verse 1 po. So kung nandyan na po kayo, pakitingnan po ninyo sa inyong mga Bible. Kung mayroon po kayo. So napakalaga po ito. Okay, ito po yung pagkabasa sa Genesis chapter 15 verse 1. Sa topics po natin, God gives His vision. After these things, the word of the Lord. Tayo pong lahat ito mayo. After these things, the word of the Lord came to Abram in a vision. Fear not, Abram, I am your shield. Your reward shall be very great. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat sa patuloy mong paggabay sa amin, lalo na sa mga pangitain o sa inyong mga salita. Dalangin po namin, Panginoon, na ito'y maiukit sa aming mga puso at sa aming mga kaisipan at magdala sa amin ng tagumpay ng buhay at kaligtasan ng bawat isa sa amin. Banal na Espiritu, magturo ka sa amin. Itago mo ang iyong abang lingkod at ikaw po ang siyang makikita. Salamat po, Panginoon. Kami po'y nagpupurit, nagpasalamat. Ito po'y hiningi namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, tayo po makaupo na. Sa dito po sa mensahe, mayroon pong 3 bagay na gusto kong makita rito sa verses nito. Ang sabi po doon sa wikang Tagalog, pagkaraan ng lahat ng ito, si Abram ay nagkaroon ng isang pangitain. Sinabi sa kanya ni Yahweh, Abram, huwag kang matakot, ako ang iyong kalasag at na mag-ingat sa iyo. Bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. So tatlong bagay na kailangan natin na maunawaan ang Diyos. Number 1, sabi niya doon, huwag kang matakot. Do not be afraid, Abraham. Huwag kang matakot. At ang pangalawa ay, ako ang iyong kalasag. I am your shield. At ang pangatlo, your very great reward. May reward. Ganun po ang Panginoon. Sa likod ng ipinagawa sa atin, ay mayroon palaging reward ng Panginoon. Kaya yun yung napakaganda sa Diyos eh. Hindi niya kinakalimutan. Kaya sabi ng Corinthian, your labor is not in vain. Di ba? Magpakasipag kayo, magpakatatag kayo mga kapatid. Lalo na sa gawain ng Diyos. So ito po yung 3 bagay po ang aking talakayan ngayon para sa ating mensahe. So number 1, God requires us to trust Him. So ang sabi po ng Diyos, God requires us to trust Him. Kailangan tayo, sabi niya doon sa mensahe, sa salita, huwag kang matakot. At hinahanap ng Diyos na tayo ay mag-trust sa Panginoon. Mahirap magtiwala sa sarili. Kailangan pagtiwala natin nandun sa Diyos. Kung tayo kilala natin ang Diyos at tayo naman ay kilala ng Diyos, mag-trust tayo sa Panginoon. Ito yung gusto ng Panginoon, magtiwala ka. Sagot kita, sabi ng Panginoon. Kaya dito, alam mo mga kapatid, sa ating buhay, sabi nga doon sa pag-aaral sa atin, tayo daw ay may takot. Hindi bababa sa 500 ang takot na sa atin.
Pero sabi sa Biblia, huwag kang matakot. Sabi ng Diyos kay Abraham, ipinakita ko na yung pangitain, ibinigay ko na sa iyo yung salita ko. Sa panahon natin ngayon, sa bawat isa sa atin, mayroong ibinigay ang Diyos na pangitain. Naalala ko, nung time na doon sa Numbers chapter 12, verse 1 to 6, yung kay Miriam at kay Aaron, yung nag-upo sila sa bisyon na ibinigay ng Diyos. Kaya nung narinig ng Diyos, kinausap niya ang dalawa. Sabi niya, si Moses ay personal kong kinausap ito. Pero sa'yo Miriam, sa'yo Aaron, nangungusap ako sa pamagitan ng pangitain at siya rin ginawa sa atin ngayon. Alam ng Diyos na mayroong mga pangitain na ibinigay niya sa atin. Kaya ang sabi doon, huwag kang matakot. So naalala ko doon sa Lucas chapter 8, verse 25, noong panahon na nasa, po sila sa bangka, yung mga disipulo. At nakaranas po sila ng takot dahil umaalon po, sumama po ang panahon, at nung time na yon, na-relax ang ating Panginoon. Kaya nung natakot na yung mga disipulo, tandaan po natin, tayo ay disipulo ni Christ. Tayo ay tagasunod ni Kristo. Ito po yung mga disciple. Nung time na yon, natakot sila. Kaya sabi ng Panginoon sa Luke chapter 8, verse 25, where is your faith? Nasaan ang inyong pananalig? Tinanong niya ang mga disipulo. He asked his disciple, in fear and amazement, this asked one another, who is this? He command even the wind and the water and they obey him. Nautusan ng Diyos sa pamagitan ng authority ng Panginoon, ginamit niya at nautusan niya na ang mga disipulo. Kaya dito, sabi ng Diyos, huwag kang matakot, Abraham. Kaya tayo kuminsan, ang nagbigay sa atin talaga ay yung takot natin. Mayroon ang ibinigay na direksyon, mayroon ang ibinigay na vision, may mission na tayo. Nilinaw na ng Panginoon na sa atin na, pero minsan naghari sa atin ang takot. Kaya sa Bible na nababanggit na huwag daw tayo matakot. 3:65. Pero ang naghari sa atin ngayon, hindi raw bababa sa 500 ang takot ng tao. Takot mawala ng pera, takot mawala ng trabaho, takot mamatay, takot mahawa, takot magkasakit. Grabing takot natin. Pero sabi ng Diyos, nung ibinigay kay Abraham, huwag kang matakot, Abraham. Yung na kailangan natin. Kasi yung pag-doubt, sabi doon sa James, para tayo 1:6, ang takot daw katulad ng isang alon. Di ba? Alam natin yung alon? Walang napapatunguhan. Di ba? Bungbuo yan pagdating sa laut, pero pagdating sa wala. Ganun po, kapag mayroon tayong takot, lahat ng pangitain na ibinigay sa atin, minsan useless lang. Nagpapagod lang tayo. Pero kapag hindi tayo natatakot at nanindigan tayo sa Panginoon, sa pangitain na ibinigay sa atin, may promise ang Diyos. Kaya ngayon, dapat ang nais ng Panginoon, yung kanyang requirement sa atin, magtiwala tayo sa Diyos. Di ba? Sasabi ng Isaiah 40:30 ba yun? Hindi ko alam kung tama yun. Ang kabataan ay nanghihinat ng lupaypay, subalit ang may tiwala sa Diyos ay may panibagong lakas at sigla. So ang kailangan pala, ang requirements lang pala ng Panginoon, kapag ibinigay sa atin, mag-trust tayo sa Diyos. Dapat kilalanin natin ang Diyos. Sino ba itong Panginoon? Sino ba itong nangusap sa akin? Sino ba itong nagbigay ng vision sa akin? Kung ito'y sa Panginoon, sabi nga, kung ito'y sa tao, mabibigo sila. Mabibigo tayo. Pero kung ito'y galing sa Diyos, purihin ang Panginoon. Hanggang ngayon, minsan naghari sa atin ang takot, nagdao tayo, nagtatanong tayo. Kaya minsan, may tagal na tayong Kristiyano, di ba? Nagtatanong pa tayo. Tinawag nga ba ako ng Diyos? Di ba? Mayroon nga bang purpose ang Diyos sa akin?
Kalooban ba ito ng Panginoon? Marami tayong katanungan tungkol sa Diyos. Kaya nung time sa Lucas, sabi doon sa disipulo, sabi ni Christ, anong sabi ng mga tao tungkol sa akin? Kaya tayo, minsan dapat kilala natin ang Diyos. Ikaw ang Diyos, ikaw ang Messiah, ikaw magligtas sa amin. Ikaw ang maghango sa amin, ikaw ang mag-provide sa amin. Dapat kilala natin ang Diyos. Huwag maghari ang takot natin at pag-alinlangan dahil yun ang nais ng Panginoon. Para makuha natin yung vision. Yun yung gusto ng Panginoon. Kaya nung dumating ang salita ng Diyos kay Abraham, natutuwa ang Diyos. Dahil grabe si Abraham, doon nagtiwala ng lubusan sa Diyos. Kaya kung anong mayroon si Abraham, dapat mayroon din tayong ganon. Si Abraham, tao rin naman eh. So tayo, ganon din. Magtiwala tayo. Yun lang ang kailangan ng Diyos, magtiwala. Pangalawa, God led us to be Him. So sabi doon, sa binasa natin, I am your shield. Pero ang sabi dito, number 1 na points ko, igagayad tayo ng Diyos at ay kailangan nating sumunod. Hiningi ng Diyos na kailangan nating sumunod, hindi tayo pwedeng hindi sumunod sa Diyos. Sabi niya, gawin mo ako yung shield mo, ako ang kalasag mo, huwag ka matakot. Diba? Kahit tayo natatakot tayo eh. Ang sabi ng Biblia, mga parang palaso yung mga kalaban natin sa paligid. Pero kapag tayo ay nasa Panginoon, sealed na tayo sa blood of Christ. Wala na tayong takot, wala na tayong pangamba. Bakit? Ang Diyos ang kalasag natin. Yun ang gusto ng Diyos kay Abraham. Diba? Isuot natin yung ating kalasag. Saan tayo pumunta? Diba nung nakaraming mensahe? Ito yung palagi kong dinidiin palagi. So doon sa Ephesians chapter 6, kung di ako nagkakamali, chapter 14, verse 17, ito yung armor of God. Ito yung dapat palagi nating sinusuot. Araw-araw, saan man tayo pumaroon, ano man yung pinupuntahan natin, dapat ito yung palagi nating tinataglay. So ang sabi doon sa Ephesians chapter 14, ang ano doon, kailangan palagi nating isuot yung helmet of salvation. Diba? Yung kaligtasan natin. May wisdom ang Panginoon. Maproteksyon na natin. Babawa natin ng konti. Yung helmet of salvation, protection yon, na hawak-hawak mo. At kailangan mong isuot. Diba? Yun ang requirements ng Panginoon. Kasi kung minsan, nakikita naman natin, hindi ba natin sila yung mga nakikita natin. Sa simpleng ilustrasyon lang, di ba, pag nagmumotor ka, napakalagang helmet. Pero anong ginagawa ng marami? Kung minsan, nag-drive, pero ang helmet nandito sa kamay. Anong proteksyonan mo? Siko mo. Alang mahalaga, yung kamay mo dito. Ano ba? Ito yung mahalaga dito. Kaya yung helmet of salvation, kailangan natin yun. Kaligtasan, proteksyonan mo yung kaligtasan mo, na pagdating ng panahon, one day, harap ka sa Diyos. Kumusta ang kaligtasan natin? Ito yung pinaglaban natin, salvation. Ito yung bottom line ng ating paglilingkod sa Diyos, na one day, tayo ay safe na tayo sa Panginoon. Kaya ito yung proteksyon natin. Maraming struggle sa buhay, maraming mga sufferings, pero kailangan proteksyonan mo yung salvation mo. Ipaglaban mo yun. Dahil alam natin, ang Diyos lang ang magbigay noon. Yung kaligtasan na yon, sa pamagitan ng paniniwala, palampatayan natin sa Panginoon. Di ba? Yung breastplate of righteousness. Diba? Yung balutin natin. Yung maging matuwid tayo, righteous tayo. Hindi man tayo perfect, pero may pattern tayo kung paano tayo mamumuhay. Diba? Lord, hindi yata mo kalooban to pa. Palagi tayo sa atin yung ating nilalakaran. Kailangan nating titingnan. Lord, baka naman nagkakasalan ako dito. Nawala na yung pag-righteous ko. Sorry Lord, hindi perfect tayo, pero kailangan gawin natin yung sinasabi ng Diyos, yung maging matuwid tayo. Kaya minsan yung mga tao nabibigla sa atin. Ako minsan hindi mahirapan tanggapin,
Pero minsan kiniklaim ko, kung mayroon mang pinakamabait na tao dito, ako yun. Di ba? Paano na lang kung ako luko-luko? Di, wala na. I-claim natin na righteous tayo. Iba tayo sa buhay, sa mundo. Kaya sabi ng yung total transformation sa Romans chapter 12, di ba? Magbago na tayo ng buhay. Di ba? By renewing your mind. Babaguhin natin ang setup ng ating mind. Gusto ko maging righteous ako sa paningin ng Diyos. Lord, kalooban mo ba ito? Will mo ba ito, Panginoon? Kung hindi na ako righteous, Lord, ano bang gagawin? Paano na lang itong sumusunod sa akin at nakakilala sa akin at naniwala sa akin? Kung ako mismo, hindi mamuhay sa ganitong buhay. Ang pangatlo, yung girdle of truth. Yung katotohanan. Kaya sabi ni Christ, I am the way, the truth, and the life. Nasa katotohanan na tayo, wag na tayong lis. Sabi na kay Joshua, wag kang liliko sa kaliwa at sa kanan man. Diretso ka sa Panginoon. Kailangan natin yon. At ang pang-apat ay yung shows of preparation. Laging handa. Diba, minsan nabibigla tayo, namamangha tayo. Kahit nung pagpasok sa pandemic, maraming nagugulat. Oh. Nasa-shock, di ba? Para nabibigla, hindi sanay mag-stay at home. Hindi sanay na walang kausap. Kasi doon yun kinagisnan mo. Nakadepende ka doon. Pero tanda natin, kapag ang Diyos nandyan sa'yo, kahit ikaw na lang ang mag-isa sa mundo, kasama mo ang Diyos. Amen! Ganon yun. Kaya sa heaven and earth will pass away, but my words remains forever. Manatili ang salita ng Diyos sa buhay natin. Kahit wala ka na makausap. Diba? Ikaw na lang nag-isa. O sige Lord, laban ako ng laban. Kahit ako na lang. Kahit wala na sumusunod. Diba? Ganon tayo. Minsan nag-isa na si Pastor. Laban pa rin. Diba? Walang sumuko. Ano yung kasabihan? Winners never quit. Quitters never win. Tama ba yun? So, hindi talaga manaig yung nagko-quit, di ba? Pero, kailang walang quitter sa Kristiyano. Walang sumusuko. Tama? Laban lang. Lord, kailangan na ipaglaban ko to. Dahil ang Diyos ang pinaglaban natin, hindi tayo. Ganon po ang Diyos na lubaban sa atin. Sa cross ng Kalbaryo, nag-isa na lang siya, di ba? Yung disipulo niya, iniwanan siya. Yung mga lagad, nag-isa na lang siya. Sa krisis ng pampataya, si Peter sumusunod, may distance. Pero nung tumilawak ang andoks, naalala niya, nang sabi ni Kristo, bago tumilawak ang manok, 7 andoks. Di ba? Nalala niya, wow. Hindi ba niyo naisip yun? Pag pumupunta kayo dyan, bibili kayo ng andoks. Wow. Nalala ko si Lord. Sorry, Lord. Di ba? Ganon tayo. Nung time ni Christ, siya na lang nag-isa sa krus. Yung pinagaling niya, yung pinakain niya, lahat yung sumusunod sa kanya. Siya pa rin yung bumato, siya pa rin nagbago, sabi niya, Ama, patawarin mo sila. Grabe ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Minahal ka ng Diyos, kaya narito tayo po. Hinihanaya ng Diyos. Kaya ang requirements doon, ang sabi ng Panginoon sa natin, God leads us to be Him. Yun yung pangalawang puntos natin. Kaya dapat, palagi tayong handa. Isuot natin yung pag-righteous, yung helmet of salvation. Kailangan natin yon. Yung palampataya natin. Ingatan natin. Ano ba talaga pinaniwala natin? Ito ba'y magdala sa atin ng kaligtasan? Tama yun. Yun yung promise ng Panginoon. Dito ako magtatapos sa pangatlo.
Ang sabi doon sa pangatlo, kasi number 1, God requires us to trust Him. Pangalawa, God lead us to be Him. At ang pangatlo, God's promise is very great. God's promise is very great. Grabe yung reward. Di ba sabi niya? Basahin ko nga, yung sa ano ba yan? 15. Yung doon sa 5, sa 15:5, sa Genesis chapter 5, sa Tagalog, ganito sinabi. Dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba yan? Ganyan karami ang magiging lahi mo. Yun yung sinabi, pinakita niya. Ganyan karami yung promise ko sa iyo. Hindi mo mabilang yung promise ko sa iyo. Yung blessing na ibibigay sa iyo, hindi mo mabibilang. Bilang niya ba ninyo yung blessing sa inyo? Ako hindi ko na nga mabilang eh. Simula ng pandemic, nililista ko pa ng una. Nung marami na, hindi ko na mailista. Sabay-sabay na yung blessing ng Panginoon. So yun po yung promise ng Diyos. Alam natin na may promise ang Panginoon sa inyo. So yun ang dapat ninyong paghawakan. Sabi niya, hindi mo mabibilang yan. Kailang kay Abraham, may tanong. Pag i-summarize natin, nagtanong siya. Dahil yung time na yon, sabi niya ng Diyos, ang lahi mo, kasing dami ng bituin na yan. Sa ibang salin, kasing dami ng buhangin. Marami. Pero ang tanong ni Abraham, Lord, lahi ko. Kaya si Abraham pogi eh. Naglahi ako ni Abraham. Di ba? So may tanong siya, Lord, sabi mo na may promise ka sa akin, naghasing dami, ganyan ang sa bituin. Pero ang tanong, bakit wala naman akong anak eh? Sabi mo lahi ko. Wala pa yung time na yon. Alipin pa lang niya ng time na yun, wala pa sa Isaac. At nung dumating, sabi niya, di ba, alam natin ang kwento ni Abraham, nung dinalaw sila ng Diyos, sinabihan si Sarah, nung tumawa pa si Sarah dahil imposible, 90 plus na. Sabi niya, 1 taon mula ngayon ay mabubuntis ka, Sarah. Ba, pumunta sa Sarah sa likod. Tumawa, ha, ako. Magkaanak, imposible yon. Pero tandaan natin, kung imposible sa tao, walang imposible sa Diyos. Diba? 1 taon mula ngayon, magkakaanak ka. Nung time na yon, ito yung gusto ko makita ngayon sa pagkatapos ng mensahe. Nung ibinigay si Isaac, ito na yung promise ng Diyos. Pero ang matinding pagsubok ng Diyos kay Abraham para mapatunayan na si Abraham talaga sumunod sa Diyos. Sabi niya, ihandog mo, sa verse 22, sa Genesis, ihandog mo yung kaisa-isang anak mo sa akin. Pero tanda natin, sa palagay mo kung sa'yo gagawin. Halimbawa, si Mart. Sabi ng Diyos, Mart, 1 taon mo lang ngayon, magkaroon ka ng magandang bahay. Mayroon na, di ba? Pero, Lord, salamat. Paano sabi ng Diyos, Mart, gibain mo yan. Ano, Lord, hindi pwede yan. Gibain mo. Lord, kahit mahirap lang kami, hindi ko magawa yon. Di ba? Pero, puri ng Panginoon, pag tayo naniwala sa Diyos, anumang mayroon tayo, alam ng Diyos na mayroong mas maganda pa. Pero okay na yan kay Mart. Ako ngayon, nanalangin din eh. Sabi ko, Lord, sana magkaroon din ako dyan para magkapitbahay kami. Doon ako, malaking ano yun, doon ako magkakape, doon ako mag-almusal sa kanila. Di ba? Power! Di ba? Promise ng Diyos yun. Kaya ito yung nais ng Panginoon. Sabi niya, God's promise is very great. The best talaga. Kaya sabi niya, pinakita ng Diyos, hindi mo mabilang yan, Abraham. Pero sabi ng Abraham, naitanong si Abraham, tayo minsan nagtatanong tayo sa Diyos, Lord, imposible yan. Pero walang imposible sa Diyos. May pangako ang Diyos
na hanggang ngayon, hawak-hawak natin. Si Abraham nung dumating, mag-isandaan na. Ilang taon si Abraham nung tinawag? 75 years old pa lang, nailabas sa Egypt. Diba? Pero tayo, sabi ko, Lord, wala pa ako sa kalahati na Abraham sa pagkatawag. Ilang taon lang ako, 20 years lang ako naglilingkod pa sa Diyos. Parating pa lang yung mga maraming blessing. Kaya yung promise natin, kailangan natin, i-claim natin yung promise ng Panginoon. Ito yung tatlong bagay na kailangan nating maintindihan sa God's vision. Na ibinigay sa atin ang pangitahing ito at sa gawain sa panambahan natin, may binigay ng Diyos. Kaya sabi doon, ang kagandahan ni Abraham, sabi doon na yung pinakanot ko dito, God accepted Abraham not because he led a perfect life, but because of his responsiveness to God's promises. Grabe si Abraham talaga. Pinanindigan, ginawa, paniniwalaan, kaya napabilang siya ng righteous. At nasiyahan ng Diyos sa buhay niya. Dahil sa pamagitan ng pangitain na ibinigay sa kanya, nanindigan si Abraham. Kahit nung time na yun, wala pa si Isaac nung binigay sa kanya. Pero naniwala si Abraham na gagawin ng Diyos kung anong the best para sa kanya. Ganon din sa atin. Gagawin ng Diyos ang the best para sa atin. Kaya huwag tayong manghinawa, huwag tayong matakot, gawin natin kalasag ang Diyos, paghawakan natin ang promises ng Panginoon. At hanggang ngayon, kailangan huwag nating bitawan yung pangako ng Diyos. Minsan nainip tayo eh. Lord, ang tagal naman. Parang matagal na ako naglilingkod. Ako minsan nagtatanong ako. Palagi kong tinatanong. Hindi naman masama magtanong sa Diyos eh. Gusto nga ng Diyos eh. Na palagi siyang kinakausap. Nagtatanong ako, Lord, hanggang ngayon pa, ano bang talagang purpose mo? Ano ba talaga yung specific na gagawin ko para sa'yo? Para ma-accomplish ko ng mas mabilis. Pero tanda natin, hindi natin pwedeng utusan ang Diyos. Ang Diyos lang ang nakakalam kung kailan niya ibibigay sa iyo yung best sa buhay mo. Wait ka lang. Diba? Hintay ka lang. Kasi ibibigay sa iyo ng Diyos yan. Yun ang promise ng Panginoon. Kaya yun yung tatlong bagay. Number 1, God requires us to trust Him. God's lead us to obey Him. At ang pangatlong bagay na kailangan natin mag-fulfill yung vision ng Panginoon, God's promise is a very great. Paghawakan natin yon na may purpose ang Diyos. Dito ako magtatapos sa conclusion. Tapos, conclusion na, no? Sa Matthew 25:21, ito yung kwento doon sa mga binigyan ng talent ng Diyos. So dito sa mga sa Biblia, mayroong tumanggap ng 5, may 2 talent, may 1. At alam naman natin, nung binigyan ng 5, pinangalakal niya, tumubo ng 5, ibinalik niya sa Diyos. Yung 2, tumubo ng 2, binalik niya sa Diyos. Yung 1, tinago. At ang sabi niya, napakahigpit mo, Panginoon. Kaya sabi ng Diyos, doon sa 2, sabi doon, His master will done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master happiness. Kapag tayo ay naging tapat sa Diyos, kapag tayo ay naglingkod ng tapatan sa Panginoon, sabi niya, kung mapagkatiwalaan kita sa malit na bagay, pagkatiwalaan din kita sa malaking bagay. Kasi kung sa malit, hindi tayo kayang pagkatiwalaan, paano na lang sa malaki? Di lalo na. Kaya sabi ng Diyos doon sa 2 tapat sa Panginoon, sabi niya, makihati kayo sa aking kagalakan. Gusto ng Diyos na ang ending ng buhay natin, masaya tayo. Yung promise ng Panginoon, kaya ang requirement ng Diyos, dapat wag mawala sa atin. Napakalaga nun. Kaya sa vision natin, may mga pangitain. Ulitin ko, sa ating pong paglilingkod ngayon, nung time ni Moses at ni Miriam at ni Aaron, sa verse 22 ng Genesis, nag-upos po yung 2. Ang sabi nila ni Miriam ni Aaron,
hindi lang naman si Moses ang tinawag, kundi pati kami rin. Pero nung narinig ng Diyos, sabi ng Diyos, personal kong kinausap si Moses, pero sa inyong dalawa, sa pamagitan ng pangitain. Sa panahon natin ngayon, sa pamagitan ng pangitain o vision na ibinigay sa atin ng Diyos, ito'y malinaw sa atin. Alam natin na kung ang lingkod ng Diyos binigyan ng pangitain, vision sa lugar nito, ang kailangan lang natin makiisa, tumulong, sama-sama upang mapulfilled ang vision na ating tinatahak at ibinaba po sa lingkod ng Diyos sa lugar nito. Purihin ang Panginoon. Kailangan po magpatuloy lang tayo sa ibinaba ng Diyos. Yun po yung topic natin, God gives His vision. Mahalaga na alam natin na ang lingkod ng Diyos ang binigyan ng vision sa lugar nito. Ang kailangan lang natin, suportaran natin ang lingkod ng Diyos. Katulad ni Moses, suportaran. Kaya lang nag-upos yung dalawa. Ayaw ng Diyos na mayroong ganon sa mga lingkod ng Diyos. Tayo ay makiisa sa pangitain na ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya purihin ang Panginoon sa oras ito. Kailangang malinaw ang vision ngayon. Reminder sa bawat isa sa atin, may vision ng Panginoon sa lugar nito na ibinaba sa lingkod ng Diyos na ito yung dapat tahakin, dapat nating lakaran. Nilinaw ng Diyos na ipinakita sa lingkod ng Panginoon sa pastor na nakatalaga sa lugar nito. Makiisa tayo sa bisyon at pangitayang ito. Alam ko at alam nating lahat na ang Diyos ay patuloy na nangungusap sa bawat isa sa atin. Lahat tayo kausapin ng personal ng Diyos. Ang kailangan lang natin mag-submit sa authority. Yun yung pangitain. Huwag tayong mag-doubt. Sabi nga doon ng sa binasa natin, huwag kayong matakot. Ako ang inyong kalasag at ibibigay ko ang best na promise para sa inyo, yung reward. Lahat tayo magre-reward. Hindi kalimutan ng Diyos yung pagpapagal mo. Sabi niya, your labor is not in vain. Ano man yung pagpapagal mo sa paglilingkod sa gawain ng Diyos, may reward ang Panginoon. At alam natin, araw-araw tayong tumatanggap ng benepisyo sa reward ng galing sa Diyos. Yung ingatan ka sa travel mo, yung i-provide ang needs mo, yung healthy body ka, yung may peace of mind ka, blessing yan. Hindi natin kayang gawin yan. Sa panahon ngayon, maraming struggle sa buhay. Maraming natatakot. Ano ba ang mga sumusunod? Ano pa ba ang magaganap sa likod ng pandemic nito? Diyos lang ang nakakaalam. Walang makapagsabi kung anong mangyari ng bukas maliban sa Diyos. Dahil ang sabi ng Panginoon, ako'y may magandang plano sa inyo na bigyan kayo ng katiyakan. Jeremiah 29:11, nabigyan kayo ng magandang kinabukasan. Kaya yung future natin, huwag na niyo yung pag-isipan, maganda ang kinabukasan sa lahat ng sumusunod kay Kristo. Maganda ang future niyo. Magsabit lang kayo sa Panginoon at sa authority na ibinigay ng Diyos sa lingkod ng Panginoon. The power of connection. I-connect mo ang buhay. Sabi ng Diyos, ako ang puno, kayo ang mga sanga, hindi kayo makapamunga kung kayo hiwalay sa akin. Subalit kung manatili sa inyo ang salita ko at kayo sa akin, hingin ninyo ang inyong maibigan, ipagkaloob ko sa inyo. Grabe ang blessing sa atin ngayon. Grabe ang pagpapala na ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya sabi ng Thessalonian, and everything, give thanks to the Lord. Magpasalamat ka. Kaya malinaw na sa atin ang bisyon, malinaw na sa atin ang pangitain, malinaw na sa atin kung ano ang pinagawa ng Diyos sa buhay natin. Ang kailangan lang natin ay lakaran natin
Gawin natin ang pinagawa ng Diyos. Sundin ang kalooban ng Panginoon. Mag-submit tayo sa lingkod ng Panginoon na ginagamit sa lugar nito. Purihin ang Panginoon sa kanyang pangitain. Saglit tayong yumuko. Sa oras ito, saan man naroon ang bawat isa sa atin, maring may pangitain ang Diyos sa buhay mo. At hindi pa huli ang lahat. Nga sa pagkakataong ito, kinausap ka ng Diyos kung saan ka man naroon. Ito na yung time na kailangan mo ang challenge ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, huwag kang matatakot. Gawin mo akong kalasag at ibibigay ko ang promise ko sa iyo. Nangusap ang Panginoon. Panginoon, narito ang bawat isa. Saan man sila naroon, Ama, na nakinig sa mensaheng ito, Lord, alisin mo ang kailang takot, Panginoon. Alisin mo ang mga pangamba, pag-alinlangan, Panginoon. Lord, patawarin niyo po kami sa lahat ng aming kahinaan, mga pagkukulang, pagkakamali. Sa oras ito, Ama, tinatanggap ka namin bilang Diyos at Panginoon at sariling tagapagligtas. Itala mo ang aming mga pangalan sa aklat ng buhay diyan sa langit. At kami nangako, Panginoon, na kami maglingkod sa iyo habang kami nabubuhay. Salamat po, Panginoon, sa isang great opportunity. Na sa oras ito, alisin mo ang mga takot, pag-alinlangan at pangamba sa bawat isa sa amin, Panginoon, kundi manindigan kami, Panginoon, para sa iyo. Dahil ang sabi mo, Lord, huwag kaming matakot. Ikaw ang aming kalasag at i-receive namin ang promise mo. Tayong lahat ay tumayo at tayo umawit bago po ako magkaroon ng pastoral prayer sa bawat isa sa atin. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Umawit po tayo bago po ako manalangin sa Diyos. Napakalaga ang awitin na makalangit ay humihilom ng mga sugat ng ating puso. Ano mang sufferings, trial, pagsubok man sa buhay na naranasan natin, ang sabi ng Diyos, don't be afraid. Huwag kang matatakot. I am your shield. At ibigay ko ang mga promises ko sa iyo. Umawit tayo sa Panginoon habang umawit tayo. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Yes, Lord! Jesus! Ay nahanap sa'yo, Kristo. Oh, Rabasanda, Rabakanda, Rabakaya, Rabasanda, Rabakanda, Rabasaya. Hallelujah, Jesus! Thank you, Lord! Thank you, Jesus! Hallelujah! Oh, we give praise. Holy Spirit. Hallelujah. Yes, Lord. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po. Nasa oras ito, Ama, Lord, malinaw sa amin at alam naming ipaunawa mo sa amin, Lord, ang mga pangitain na ibinigay mo sa panambaang ito, Panginoon. Lord, dalangin ko, Ama, at dinideklara ko, Lord, yung kagalingan sa mga sakit karamdaman, yung mga pagpapala na walang sukat paglagyan,
Lord, ibaba mo sa inyong mga anak sa lugar nito, O Diyos. Yung divine protection, Panginoon, yung divine covering, yung provision at yung favor, Panginoon, idideklara namin sa pangalan ni Jesus. Nasa oras ito, Lord, alam namin na kami umasang lubusan sa iyo, Ama, na yung pangitain, yung vision ito, Ama, nang sabi mo huwag kaming matakot, Lord. Lord, alam namin na ikaw ang aming kalasag. Alam namin, Lord, ay nangako ka sa amin na hindi mo kami iwanan ni pabayaan man. At walang makapaghiwalay sa pag-ibig mo sa amin, kahirap at tabak o kagutuman man, Panginoon. Lord, pinatunayan mo na kay Abraham ang mga pangitain o ang mga salita mo, Ama, at ito'y nagbigay sa kanya ng isang matagumpay sa buhay. At wala rin kaibahan, Ama. Sa oras ito, Lord, ibinaba mo ang pangitain, ang vision sa lingkod mo na si Pastor Simon, Panginoon. Lord, gamitin mo siya ng malakasan sa kalahati ng iyong pangalan, Ama, at mga leaders, workers, mga members sa lugar nito, Panginoon. Pagpalain mo sila, saan man sila mumuron. I declare blessing after blessing, healing after healing, Lord, success after success, Panginoon, in Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Kami sumambat, nagpupurit, nagpasalamat sa oras ito, Ama. Alam namin, ipinaunawa mo na sa amin anuman ang mga pangitain o bisyon na ibinaba mo sa lugar ito, na ito'y aming tatahakin, ito'y aming gagawin, Panginoon. Salamat po. Nagpupuri kami at nagpasalamat. Ito po hiningi namin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen, Amen, Amen. God bless sa lahat. God bless. There's no place I would rather be but here in your love, here in your love. No place I would rather be, no place I would rather be. There's no place I would rather be but here in your love, here in your love. There's no place I would rather be, there's no place I would rather be. There's no place I would rather be but here in your love, here in your love. Set on fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set on fire down in my soul that I can't contain and I can't control. Control.
There's no place I would rather be. There's no place I would rather. Come on, sing it to God. There's no place I would rather be. But here in your love, here in your love. No place I would rather be. No place, Lord. No place I would rather be. Come on, we declare. There's no place, Lord. Yeah. There's no place I would rather be. We're saying, there's no place I would rather be. There's no place I would rather be. But here in your love, here in your love. There's no place I would rather be. There's no place I would rather be. There's no place I would rather be. Here in your love, here in your love. No place I would rather be. Yes, Lord. There's no place I would rather be. But here in your love, here in your love. I set a fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. You set a fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. You set a fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul. And it can't contain, Yes, oh Lord. control. We want more of you, Lord. More of you, We want more of your presence, want Jesus. more of you. Oh, we want you in our life. Set a fire down We in want my you, soul. Jesus. And it can't contain, We want your presence. We want you, Lord. We want you, Lord. We want more. Oh, we need your love. We want more of your love. Oh, your grace is enough. Your love is enough. Oh, you are more than enough for us. We want more of you, Lord. Oh, put it out to us, yeah. Yes, Lord. Thank you, Jesus, for this wonderful life, Lord God, and wonderful day that you gave to us, Lord God. Thank you for your love. Thank you for your grace. And Lord, we continually ask, Father God, pour out your love, your grace, and your blessings, Lord God, to everyone who is continually, Lord God, trusting your name and believing that you are God, you can do anything. All things are possible to you, Lord. And Lord, we thank you, Lord God, for everything, Lord God, for the life of Jesus. Alam po namin, Panginoon, ang pag-ibig mo ay sapat na sa bawat isa amin, Lord God. Patuloy kami, Lord God, na Lord, sa araw-araw ng buhay po namin, Panginoon, ay patuloy mo kaming punuin ng iyong pag-ibig, ng iyong presensya, ng iyong pag-iingat, Panginoon, at ng pagpapala na nagmumula sa iyo, Lord God. Because we know that you can do anything, Lord God. You can do all things, Lord God. That's why, Lord, patuloy kami, Lord, na nagtitiwala, sumasampalataya sa iyo, Lord God. You are enough, Lord God. You are more than enough to us. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, na sa mga panahon, Panginoon, na nakakaramdam kami ng kakulangan, nakakaramdam kami ng panghihina. Ikaw ang Diyos na nariyan, Panginoon, upang magpaalala sa amin, Lord God, that your grace, your blessings is sufficient for us, Lord God. Lord, ang pagpapala mo, ang pag-iingat mo, ang pag-ibig mo ay higit pa, Panginoon, sa iniisip namin, higit pa sa anumang bagay
bagay, Panginoon, anumang pag-ibig na meron dito sa mundong ito, Lord God. Higit pa sa mundong ito, Panginoon, ang pag-ibig mo. Kaya salamat, Panginoon. Salamat. Dahil nananatili kang tapat sa buhay namin, nananatili kang napakabuti, Panginoon. Tunay na hindi ka nagbabago noon, ngayon at kailanman. Kahit nararapat lamang, Panginoon, na itaas namin sa iyo, ibigay namin sa iyo ang lahat ng mataas na pagsamba, papuri, pagluwalhati, pagdakila at pasasalamat sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Hallelujah! To God be all the glory. Palakpakan natin malakas sa Panginoon. Diyos na buhay. Hallelujah! We praise your name, Lord. Amen, amen, amen. Talagang napakabuti po ng ating Diyos na buhay. At tunay